wala na ngang plano, mas lalo pang natutulak palabas ng bansa. Napipilitan. Oo, napipilitan dahil sa hindi magandang work conditions. Na halos sasabihin natin na hindi na nga makatao ang kalagayan. Kasi, Pero po, di ba, may perception na dito sa Pilipinas, mahirap maging nurse. ay, totoo yun. Hindi ka masyado valued. Oo nga hindi nga kami valued. Siyempre, yung value sa'yo ng pamahalaan, unang-una, dapat maayos yung pasahod mo. Yung tinatawag na nakabubuhay na sahod. Wala kami noon. Pinaglalaban namin yun. Dapat sapat yung benefits. No? May mga incentives para mahikayat o ma-encourage or ma-motivate ang mga nurses na magstay on as nurses sa Pilipinas. Kaya marami din po nag-a-abroad, ma'am. No? Yun nga ang masaklap sa Pilipinas. No? Actually, bago pa ako maging nurse, talagang yun na yung reputation ng Pilipinas na number one exporter tayo, quote and quote, ng nurses sa buong mundo. At hanggang sa ngayon, no? Hanggang sa ngayon. Kaya lang, problema natin, parang worst kasi we call it nursing paradox, sabi nga ng isang author. Nursing paradox. Oo, kasi we have crisis in nursing amidst plenty, no? Marami tayo pero wala tayo. Kasi Diba? nagsisialisan. Oo, 6 sa 10 Pilipino ang hindi nakakakita ng nurse o doktor, hindi nalalapatan ng anumang medical na na pangangalaga. Yung mismong mga kababayan natin, hindi natin naalagaan. Alam niyo, totoo yan, ma'am. Probinsya ko po sa Bohol. Tapos yung probinsya, yung city namin doon, hindi nga siya city, town lang siya. Hindi talaga siya napupuntahan. Kahit ng mga medical mission, hindi gaano. Kaya kapag nagkakasakit, mga dahon, albularyo. Tapal-tapal kung tawagin. Tapal-tapal. O kaya, pagbag mo na lang yung sakit. Mga ganong bagay. Kasi hindi talaga sila inaabot. Pwedeng lumipas ang buhay ng isang tao nang hindi ka nakakapunta ng ospital, nang hindi ka nakakakita ng doktor. Yun nakakalungkot kasi hanggang ngayon, no? Kasi yung parang yun yung naging challenge sa akin nung bata pa ako. Young graduate ako. So happen na na-expose ako sa community. At nakita ko na doon mas kailangan ako. Hindi na nga ako nakaalis ng bansa. Although, balak niyo po yun? Yeah, I wanted to go abroad. Kasi yun ang expectation sa akin ng family ko. O eventually, natanggap nila yun na hindi na talaga ako alis ng bansa. Pero parang yung challenge na mas dito ka kailangan, mas fulfilling, no? Mas nandito yung calling, kumbaga, yung vocation na. Kasi pag nurse ka, hindi naman mas importante talaga yung monetary gain. Although syempre, in practicality ngayon, sa hirap ng buhay, meron naman dapat naman maibigay kahit commensurate doon sa work output ng isang professional nurse. Kasi may mga board passer kami, professionally trained. And as health worker, deserving yung ano yung dapat na ibigay na sahod at saka benefits naman. Parang ang hirap naman nun, ma'am. Kapag ba talaga health worker ka sa Pilipinas, kailangan mong pumili between pera at passion? Yun ang nagiging nangyayari at nangyayari din in the past. No? Although sana, hindi naman lahat kasi ng nurses dito sa Pilipinas gusto talaga umalis. Naniniwala naman ako na marami namang nurses talaga na gusto manatili. Gusto manatili. Siyempre, mahirap din po malayo sa pamilya. Oo, mag-serve sa Pilipinas. At saka ayaw nilang iwan yung kanilang mga pamilya, di ba? Kaya lang yung iba, wala na nga plano, mas lalo pang natutulak palabas ng bansa. Napipilitan. Oo, napipilitan dahil sa hindi magandang work conditions. Na halos sasabihin natin na hindi na nga makatao ang kalagayan. Kasi in terms of work hours, di ba? Tapos yung sahod na mababa. And then, supposedly may mga standards of practice naman. Halimbawa, yung nurse to patient ratio na dapat safe na ratio. Parang kagaya din ng driver or pilot o teacher. May mga ideal na ratio. So, sa isang teacher, ganito kadaming estudyante. Para maging yung quality ng teaching, di ba? Yung service mo, kung sa nurses at saka doctors, meron ding ideal nurse-to-patient ratio. Kasi hindi yun nasusunod, ma'am. Oo, mas sasabihin natin na safe nurse-to-patient ratio. Kasi ang ultimate na importante, di ba? Ang pinaka-importante, yung pasyente natin. Of course. Hindi naman, although syempre, importante ang welfare ng nurses. Pero ultimately, kanino ba tayo naglilingkod? Ultimately, ang pasyente ang ating primary na iniisip. No? Kung hindi natin sila iisipin, para ano pa yung service profession? Conducive para sa work-life balance. Oo, wala na nga ang work-life balance, di ba? So, yun yung isa yan sa ating